Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Jenny. Ayon nga po sa European Center ng Advanced Weather Forecast, si Typhoon Jenny ay bahagyang humina. No? Ito nga po ay tinataglay yung 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po yan na naaabot ng 185 km per hour. Asahan nga po natin kung saan nakataas yung storm wind signal number 2 sa may parte ng Batanes. Asahan po natin na makakaranas ng mga po tayo ng mga pagbugso ng hangin at ng pag-ulan. Asahan din naman po natin sa may Cagayan including Babuyan Island, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, and Ilocos Norte ay apektado pa rin po tayo dyan ni Typhoon Jenny. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible po tayo makaranas ng masungit na panahon. Dito naman po sa may parte ng natitirang bahagi ng Cagayan, sa may Cordillera at ilang bahagi ng Ilocos region ay abot pa po yan ng extension ng kaulapan ni Typhoon Jenny. At habang sa may Zambales naman, Bataan, Occidental Mindoro, at northern portion ng Palawan, asahan natin meron tayong occasional rain dyan dahil naman sa southwest monsoon. Sa may Metro Manila naman po at natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, Western Visayas, apektado po tayo ng southwest monsoon at ng extension ng kaulapan pa ni Typhoon Jenny. At ayon nga po sa European Center, ito nga po ay bahagyang bababa yung kanyang direksyon. No? Sa ngayon nga po, ang latest prediction ng European Center, bumaba yung chance niya na maglalandfall sa may parte ng Taiwan, posible nga sa coastal water ng Taiwan. Pero sa Pag-asa DOST at sa Japan Agency, ito po posibleng maglandfall pa rin sa may parte ng dulong bahagi ng Taiwan. At ito naman po minomonitor natin, low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa European Center ng Advanced Weather Forecast, mataas po ang tsansa nito na pumasok ng bansa at maging isang bagyo. At dito nga po, posibleng dito rin yan dadaan sa parte ng Northern Luzon or extreme Northern Luzon. Yan po ang imo-monitor po natin sa mga susunod na araw at posible pa pong may panibagong samapa ng panahon na magiging kasunod itong panibagong low pressure area. Dito nga po sa mas malapitan na mapapansin nga po natin, ito nga po ang ating wind map. Ito po ay galing sa ating European Center. Dito nga mapapansin nga po natin na bahagyang hihina si Typhoon Jenny habang lumalapit po yan sa may parte ng Taiwan. At mapapansin nga natin yung bahagyang pagsubsob niyan. Susubsob nga po yun ng bahagya. Ito po yung pinakasentro niyan ay dadaan lamang po sa coastal water ng Taiwan. Sa ngayon nga po, bumaba yung kanyang landfall scenario. Pero po, sa bagong Pag-asa DOST at ng Japan Agency, dito naman po yung dadaan sa may parte ng Taiwan. Posible magkaroon ng landfall scenario sa may parte ng Taiwan. At abot na abot pa rin po tayo yan habang lumalapit po yan sa parte ng Taiwan. Abot na abot po, lalong-lalo na po yung Itbayat at Basco, Batanes as mas makakaranas po ng matinding sama ng panahon. Abot din po ng malalakas na hangin dito nga po sa may parte ng Babuyan Island, maging ilang bahagi ng Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil nga mapaminsala po itong si Bagyong Jenny. Dito naman sa ating Advanced Weather Forecast, mapapansin naman po natin yung low pressure area na to na minomonitor natin outside par, ito nga po yung possible prediction ng European Center. Ito nga po by October 6, mabubuo na nga po ito bilang isang tropical depression outside par o possible low pressure area pa rin po yan. Pero pagdating nga po ng October 8, posible pong pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Bukod nga po dyan, meron pang isang sama ng panahon dito naman sa may parte ng karagatan ng China at ng Japan.
At pagdating naman ng October 9, tuloy-tuloy nga po itong dediretso dito sa may parte ng Northern Luzon. At pagdating ng October 10, dito nga po lalakas yan, posibleng umabot po yan hanggang severe tropical storm. At hindi rin po natin inaalis yung posibilidad na ito po umabot din ng typhoon category. At sa ngayon nga po, yung latest prediction ay posibleng dumaan nga po yan dito sa parte ng ng Northern Luzon, at lalabas po yan dito sa may parte ng Pagudpud. At ito nga po, pagkatapos po niyan, meron pa tayong isang posibleng low pressure area na imo-monitor dito nga po na mabubuo muli sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero again, inuulit po natin yung ating advanced prediction o advanced weather forecast ng European Center is possible scenario pa lamang po yan. Meaning, prediction pa lang po nila yan sa posibleng magiging sama ng panahon. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan, kaya manatili tayong tumutok sa advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung posibleng maging senaryo nitong posibleng kasunod ni Typhoon Jenny at posible pang panibagong low pressure area. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.